Happy Wednesday na mahigalag mga kaisunan. Kung middle of the week. Ato balikon ato ang memory text this week. Zona 19 nagkanayon. So he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven who meets the sea and the dry land. So mao kana ato ang memory text this week, no? Welcome kita sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson, a study on the words, marathon lesson karon Communion with God ay Wigaswil Sahib Theology Edition kon 7 parts. Atong textual audio sa nato nga presentation. So ani anadayon kita sa ato ang introduction start. Gamitan niyo ang mga cellphone, no? Mga phone para sa ato ang lantaw kalendar. So i-pull down inyong mga status bar. Makita ato ang pizza. Wednesday, John 25. Happy Wednesday, mga higalag mga kasalan sa John 25. Alingihan yung mga gabitari nga mga kalendar. Makita ato ang pizza ga blue. So ato ang last nga Wednesday sa ato ang June. O last week, no, sa ato ang June sa iyang Wednesday. So i-open inyong mga Google Calendar para makita sa dato ang mga pizza diha, no? Gilinginan diri ato ang pizza John 25. So mao kana atong lantaw kalendar. Bantay panahon kita lokal. Onya national, onya ang Pacific, Atlantic o ang international nato nga the storm hurricane updates. So atong high nga temperature karon 32 degrees, ang lowest 23 kaulapan. Mostly cloudy. Galaw kita sa adlaw ato ang dawn 4:58 AM. Ato ang sunrise 5:21 AM. Og sa ato ang little bit dark sa sunset nato. Sirado en punto alas 6 ang sunset. Og ato ang first night ang dusk 6:23 PM. So ato na ng mga alarm clock, no? Kung nabay kausaban ato ang gas nairog og isa, no? 6:23 PM save. So when situation kita 10 km per hour ang atong kakusgon, no, sa hangin. 5 5 5 5 5 6 8 10 nya 8 5 3 5 5 6 5 5 5
3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Uy, balik ugma, no? 3 km per hour sa alas 6. Sumaka na atong galaw sa hangin, galaw kita sa tubig, no? Auto tide forecast. Makita diri sa inyong gabi tay tuluran ni kabuk. Napukling na pod ni ang ato ang kuan diri. High tide ug low tide, no? Sa ato ang high tide ug low tide. Sa ato ang Zone 25 sa Wednesday, no, nga 2025, low tide, high tide, low tide. So low tide siya 2:51 AM, 0.64 meters, 2.1 feet. High tide siya unya alas 10 sa kabuntagan 10:04 AM. Bantay amping-amping kay high gihapon kayo ato ang pagsaka sa tubig, no? 2.02 meters, 6.63 feet. Grabe ka high, no? So mag-amping gihapon, no? Ato ang mga nagaligo dihag dagat. Tapos low tide siya sa hapon na 5:59 PM, 0.37 meters, 1.21 feet. So mao kana ato ang high tide o low tide. Dira kita sa atong hourly nga forecast. Atong high nga temperature 32 degrees San Luis, ato 23 kaulapan, mostly cloudy. Excessive heat gihapon ang ato ang warning. So atong high nga temperature karon 25 degrees Celsius sa alas 7. 26 degrees Celsius alas 8. Sa alas 8, 27 degrees Celsius, alas 9, 29 degrees Celsius, alas 10, 30 degrees Celsius. Bugnaw, no? Pero ay nagyapon sa alas 10, 30. Alas 11, 31 degrees Celsius with 20% precipitation. Ato ang high sa alas 12 alauna, 32 degrees Celsius. O niya na ay precipitation nga 30% precipitation. Sa ato ang alas 2, alas 3, 31 degrees Celsius na ay ulan-ulan nga 40% precipitation. Tapos sa alas 4, 30 degrees with 40% precipitation. Sa alas 5, 29 degrees with 40% precipitation. Straight ng 40. Sa alas 6, 27 degrees with 40% precipitation. Sa kagabion, alas 7, alas 8, 26 degrees Celsius with 40% precipitation. Sa atong alas 9, 25 degrees Celsius with 20% precipitation. Ato ang alas 10, alas 11, alas 12, alauna. Ato ang 24 degrees Celsius. Og ang lowest dito mahigayon sa ugma nga kadlawon sa alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. Uy, alas 6, 23 degrees Celsius, no? So mauna na atong hourly nga forecast, no? Malargo kita sa ato ang kay sa lokal man na siya, sa national.
sa ato ang pag-asa ng ethics. Wala may pag-asa diri no nga advisory. Ang high nga temperature sa itong Metro Manila 32 degrees Celsius, lowest 25 degrees Celsius. Mana kita sa itong national, argo kita sa ato ang Pacific, Atlantic, ato ang international, the storm and hurricane updates. Ana duha na bagyo sa ato ang Pacific no, or sa Atlantic baka na siya. Ansay katikaran ni sipat. Inay raman ni sisipat no. Sisipat tropical depression na iyang kategory. 11.2 km per hour iyang propagation. Awa na, mahilis na. Max wind, wala na max wind. Max gas, wala na max gas. No? So, ang bagyo sa ato ang dool sa ato ang Pilipinas, mahilis na siya no. Kay wala na siya max gas. Laibag ko nga bagyo sa sanay Pacific ni Atlantic no. So naay bag-o nga bagyo unya sa litrang A sa Atlantic ni kay nibalik man og litrang A no. Ang pangalan Andrea. Uy, shout out sa mga Andrea. Bagyo ko ng Andrea. Sa karagatan sa Atlantic ning Andrea no, bagyong Andrea sa Atlantic. Kay iyahang lugar ani Corner Brook. Bagay na ice no ning agi diri sa Atlantic ni no. Quebec ana di na may bawaan iyahang lugar. Boston. Sa Amerika siya pero nakatabok naman gud na siya no. Maong Atlantic ni siya niya. E no, litrang E. Andrea. Iyahang category tropical storm na siya. Propagation 19.6 km per hour. Ang max gas 40.3 km per hour. Max wind. Ang max gas 83 km per hour. Ang pressure 1015 MB. So mao kanang bag-o nato nga bagyo sa ato ang Atlantic. Naay sa Pacific and bis na pod ni no. Dito lang gihapon sa Mexico. Og iyahang potential for development 10% in 2 days. 70% in 7 days. So naagihapon sa ipuruhan magbagyo dito sa Mexico balik no. Kay 7 days 70%. Maka na ang ato ang the storm nga update sa ato ang Pacific, Atlantic o ang international nato nga the storm / hurricane updates. Mana kita sa ato ang update sa ato ang the storm. The war. The war. Sa ato ang gera. No? Kay amot na scam ba no? Na scam ba nga nanawagan ang ato ang Presidente United States of America nga mag-ceasefire ang ato ang Israel
og ang ato ang Iranian, no, ang Iran, no, og nato sila mga statement sa ato ang Iran, no, nga di daw kuno sila mo padayon pod og gera kung mohunong ang Israel, no. Pero kay ang Iran may kapadayon og gira-gira, no, mao to nga na ay dungog-dungog nga mag-ceasefire, pero na-scam ra kuno sila, no, kay padayon man ang kanang Iran, no. Na-update ni kabayan sa June 24, 2025. So live raman sila, no. Na po'y transition sa ceasefire ko ni kabayan nga. Di man sa ni madugon no, tanawa ra gud niyo. Di nang kuskus ko, no, no. Og mo ni yang gi-update diri, no ceasefire confirm. 1 hour after Prime Minister Netanyahu confirmed the ceasefire with Iran, the regime launched a multiple ballistic missile into Israel. Breaking the agreement, Defense Minister Israel Katz said has instructed the IDF to respond forcefully to Iran ceasefire violation. So buo ang agreement nga ceasefire, pero nagkaroon po dayon og violation sa ceasefire, no. Di ba ato tong natun-an nga naay rule of war, no. Nibaton sila og rule of war sa ceasefire, pero na-break ko, no, ang rule sa ceasefire, no. Mauna nga problema diha, no, kay mo respond na pod ang Israel. So mao ka ng update sa ato ang kabayan kang pastor. Unsay update ni pastor? Sa iyang post diri, the land of Israel, mga clips, no. Pasukan ako no bukas, sarang walang nangyari. Bukas na ako magsasabi na ceasefire para sigurado. Pero basing ma-ceasefire na po na siya, no, kay naamay maipit, no, kung kanang inana kibali mo patiliwala ang bansa, no, nga kung digin mo manghunong, di ba, no, na mo apil-apil na bansa ba, no, para kanang inyuhang mga gamit dili katira, di ba, no, dili ingon nga kanang nasuko kibali ang lain nga bansa, no, kundi para muundang mo diha huruton ng inyuhang mga kagamitan, di ba, no, para muundang og kanang missile, di ba, no, mo na nga mo-ceasefire na lang gyud ka, kay kundi ka mo-ceasefire na may laing bansa mo apil sa imuha para mahurot na inyuhang mga na inyong mga headquarters, di ba, nga maudang manirag missile, no. So basing dili ra siya madayon ang ato ang Third World War, no, kay dara may panawagan sa ceasefire, no. Oya mapugngan maong gyud ka basing dili ka mo ceasefire, no, kay bungkagon man na imuhang mga missile infantry diha, no, kung dili ka mo magpapugong. So mao ka ng katikaran, no, sa ato ang war updates. Inaot nga ipadayon ninyo ampo, no, ang ceasefire para makabaton na pod og kalinaw, no, ang ato ang Holy Land, no.
So sa ato ang update sa ato ang kadalanan, kakanalan, wala pa no, sunod pa to siya suroyon dito, noon sa natong ilang sirado dito ang kanang traffic light dito dapit no, kay wala paghihapon na buhusan to ang atong gilabyan-labyan. O niya nga ato ang public market no, basing i-repair na pod no. Maghanay kita, welcome kita sa ato ang paghanay sa ato ang second quarter this year 2025, lesson 13 out of 13. Gato ang series karan images abdian. Ato ang pagatuan sa Wednesday, the drying of Euphrates. Ang pag-uga ko no sa Euphrates no, sa Wednesday sa marathon lesson karan LOD. So magatuon kita tulo ka Sabbath school og tulo ka devotional God lives. Na mga linking nato dire Spotify account natin kung inyo nang i-click no. Mula ko na dito sa ato ang platform, sa ato ang Anchor na ay play dito para sa ato ang Spotify. Pag inyong i-play dito sa Spotify, subscribe and follow sa atong Spotify nga account. Tapos na YouTube act natin dire nga link kung inyo na i-click mula ko na dito sa ato ang YouTube. Subscribe and follow sa atong YouTube nga account. Nay home para sa ato ang list. Welcome na dayon kita sa ato ang paghanay sa John 25 Wednesday. So ato ang first part nato is worship nato nga devotional reading. Mag-half emphasize or half basa kita sa title nga English no, the notorious student is baptized. Mag-half emphasize kita. Tapos ato ang second part, atong youth devotional sa atong desire. Atong desire of ages, no? Og dire kita sa ato ang verse ages 325.1 to 325.3. Tulo ka paragraph ato ang basahon, no? Sa atong desire of ages. Sunod atong devotional for all basing maling matalis we forget John 25 gitaytalan insert of proper education o education gihapon no. Mo na atong channel karon education pod ang ilahang tema no. So mananahan ay sa atong mga devotional per second ug third nato nga part. Mga Sabbath call na dayon kita 4th, 5th ug 6th nato nga part. Ang fourth part Sabbath call sa ato ang inverse, Sabbath call sa atong senior youth yung adults na itong mga professional. Ato second quarter back to the altar, isang 30 na to the altar call o altar call no. O gato apagatunan sa ato ang Wednesday getay tolan the blessing of His present no, sa invite nga portion John 25. Sunod Sabbath call sa atong mga junior youth nga murag mahamtong. Ato ang second quarter nga tema boundless freedom. So boundless freedom o gato pagatunan sa Wednesday. Magbasa kita mga punchline, mga teksto-teksto na po kita sa Cornerstone Connection no. Sunod, Sabbath call sa ato ang mahamtong. Atong 6th part, atong second quarter because of prophecy, allusion, images, and symbols. Ato ang pagatunan karon sa series nga Images of the End. Niya sa ato ang kintibukan nga title sa ato ang tema How to Study Bible Prophecy. Ato ang pagatunan karon ang Wednesday getaytolan the drying of Euphrates sa Bisaya no. Euphrates sa English
freights. So mauna ka na atong mga hanay ug kini atong mga paghanay pagtuon gihatod kanato sa atong manubos, atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit o gidiyugan sa grupong Adventist Youth. Prayer 10 atong small group sa youth, ang power of 70 ang TMI, total members involvement, personal ministry, discuss will diliw ang lamp, like of this missionary and preachers, get prepared kini sa itong mga kahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan. Ato pasalamatan magahom nga Diyos nga nihatag sa kaigayonan nga padayon sa kitag kumalandong sa iyang bubulanon nga mapulong. Iya pulong may gahom atong kalan-on, bread of life, living water, source of life, the God of love and justice. Ato ang precursor of prophecy. So ato sa pasalamatan mga kagilaan, mga kaigsuonan kasi atong mga contributors, atong mga collaborators, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, mga kapingan sa video link, masip sa video, mga reviews video, masubaybay sa atong mga distributed. Atong distributed, ang scripting, atong recording, uploading, atong Facebook Live, atong YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast, sa atong Spotify, YouTube Music, no? Gang download, ba link na itong MP3 files. Kung na-plastar na ito, waman na ito siya na-plastar, no? So ato ang process, wagay mo ang ato ang script sa ato ang keep notes. With collaborators kita diha para dili kita maka-edit ug ma-edit na nato ato siyang ipapilit sa ato ang website spiritstar2022.blogspot.com og mauna siya ang atong article basahon, no? Kung na kita article basahon, uy basing ipapilit na po nato sa atong Facebook, no? Na nakitay pagabat-baton karon kay Mercoles. So there's ato ang recording, no? Ang ato ang pagbat-bat time na may baby time. Literal ka baby time. Kailan ka nakaranas ng baby time? Yung nagiging tagapagbantay ako ng bata. Di ba, no? Pero sa ato walay baby time, bat-bat time, no? Sa ato ang recording. Og mausad kini ang ato ang pagpanimbaya sa tanan nga maabot sa ato ang programa. Programa? Good morning, good noon, good afternoon. Happy das, no, sa ato ang first night. Onya, panagsimba nato kay midweek prayer meeting kita unya, no? Makatambong kamo diha, no, sa ato ang midweek prayer meeting katunga, no? 26 ang sabang katunga 26 lang gihapon, no? Ato ang midweek sa ato ang 2025 or Wednesday sa atong 2025 nikabat siyag 53 ka Wednesday, no? Kay mao man na siya ang nauna ato ang pag New Year nato, pagsugat nato sa New Year sa ato ang kanaman nga semana ang naduol-duol, no? Mao na siya nga 53 ka Wednesday and the other is 52, no? Og mao lang na ang ato ang taas, no? Unsa man gihapoy katunga sa 53, no? Dito ra man gihapon 52.5. 26, no, 0.5. So nangatunga nagihapon kita sa ato ang kasimanahan sa tuig 2025 nga naabot na nato ang ika-26 nga semana over 52. Og mao kadto nga dili gyapon kita sa ato ang midweek nga pagpanimbaya, no? Tapos God evening hantod sa God night og sa pagatulog. Tapos ato ang reminders nga DMW, no? Ato unahon ato ang Ginoo sa devotional
meditation, worship, makaampo kita, makapasalamat, no? Maka-thank you sa ato ang buhing Diyos, another life, no? Tapos man sa ato ang paghatag sa time, no? Sa ato ang buhing Diyos, mabibitay manggihapon nimo kung nakaduol ka sa Ginoo, no? Kay kumuduol ta sa Ginoo sama sa usa ka gamayng bata, di ba, no? Atong kinahanglanon ang parents, no? O nya labaw pa sa parents ang ato ang Diyos, no? Kay siya ang naghawid sa tanan, no? So, mani ana sa paghatag sa atong time, ang kikiki na kaligo kaon lupad, no? Say kabuhatan sa sunod, no? Tapos ang ato ang kabuhian matud pa sa hiligaynon kabuhi, no? Ato ang happy pamahaw paniudto panihapon pa nga tulog, no? O man sa ato ang reminder sa ato ang season of energy, nakamugna na kita sa atong kalan-on, ato na siyang ipaskil sa ato ang YouTube ug sa ato ang Facebook, no? Anahon nato ang Facebook, no? Kay naka-album ka na, ato siyang sudlan, maulahi or mag-una as long nakitay wifi, kay wifi man na siya, no? High MB magudta sa FB, mao nang sa wifi siya. So ato siyang i-upload sa ato ang FB. Kung ma-upload na kana, ato siyang i-share sa atong mga page, group page, my Twitter, Telegram. Magi makitag abangan sa ato ang kinatibok ang reels nato sa ato ang long video. Ato ang shout notes, no? So man sa ato ang pag-upload sa atong Facebook, ang pag-live nato sa ato ang YouTube channel, subscribe and follow, no? Sa ato ang YouTube channel. Bible Reading Marathon Journey 2022, no? Make cert, make history, make play, no? Para na ay history. O atong live time 10 AM to 12 over high noon. O man sa atong pag-live, wa na abot sa napabay jakriner nato, no? Mo relax na lang kita, tapos dito sa ato ang kahaponon padulong sa kagabion sa atong katulagan, ato ang the review of the day, no? Mga 326 426 729 911, ato ang the review of the day times 3, no? Tapos ato ang week review of the week, no? Ang tibok na nga adlaw sa ato ang Friday. Og ang review of the last year, ato ang 3 days, no? Sa Sunday, Monday, Tuesday, nga mga slot ang ato ang review of the last year. So man sa atong mga pag-review radio, no? So yan atong account sa atong Spotify. Ang name is Spiritual Castle Podcast Channel. O sa ato ang YouTube Music, yan ato ang account sa ato ang RSS. https://anchor.fm SSS/D40 D42E4 SS Podcast/RSS. So inanamad ang atong account sa ato ang YouTube Music. So mao na kana ang ato ang mga pag-process, kaya ato ang downloadable link wala man ni siya na plaster, no? Magsugod na kita sa ato ang pagpamalandong.
Magampo na kitang tanan. Secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful, magampo kita. Amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paniha ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton dinhi siyuta maingon sa langit. Hatagi mi karon sa pagkaon sa kadlaw, sa ilo akan sa utang sa ilo man sa nakautang kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay, kundi luwas sa kami gikan sa dautan kay imo ang gingharian ug ang kaon mi maya. Hangtod sa kaangtoran. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang first part. Magabasa kita sa senaryo, Notorious Student is baptized. Magbasa kita emphasize. English ato ang basahon, no? While Mondia was pursuing SBA degree, unahon sa nato ang memory tics, no? Sayo 137, for with God nothing will be impossible. Wala impossible, no? So atong basahon ang iyang paragraph. While Mondia was pursuing SBA degree in theology at Salesi University in Zimbabwe, the late Dr. Cornelius Manteco, late na magiday siya. Gibalikan na giday ng istorya nga karaan, no? Kay sa wali man ni Dr. Cornelius Manteco, no? A renowned evangelist and church leader. Grabe, no? Doktor siya, evangelist. Pwede di ay na. Church leader conducted a week spiritual emphasis on campus. Mondia, accompanied by his wife and their 2 young boys, sat in the back row of the church. Ana sila sa back row, no? Uban pa iyang family. A place reserved for parents with children. It's evening as they sat in the church, listening to the captivating message. There was a young man in front of them who consistently constantly talk and laugh with his companions. Companions. Mondia realized that unless the young man changes his behavior, many people, including himself, would not benefit from his messages. Pray it. So, mauto ang nabantayan, no? Ni Mondia nga mausab ang iyahang behavior, no? Para madutlan kuno siya sa mensahe, no? Mauna ang katunga, no? Iampo na ang pata diha, no? Mauna nadutlan na, no? So mauna ang katunga nga ato ang gibasa sa ato ang stewardship nga ato nga devotional reading. Tiwason nato na siya ugma. Tapos karon ato nang desire. Unsa atong desire? Atong desire pages ang basa kita tulo ka paragraph sa chapter nga Who are my brethren? Unya kana nato basahon unya taod-taod sa ato ang pagpadayon, no? Unya taod-taod. Bueno, dirin kita sa ato ang desire of ages, no? Papadayon sa ato ang Who are my brethren? Tulo ka paragraph ato basahon. So nagkanayon diri. While Jesus was still teaching, the people, his disciple, brought the message that his mother and his brother were without.
were without and desired to see him. He knew and desired to see him, knew that was their hearts. And he answered and said unto him that told him, Who is my mother? And who are my brethren? And he straightforward his hand toward his disciples, and said, Behold, my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, this is my brother and my sister and mother. Oh, kuyaw kayo ang tubag sa Ginoo, no? Kinsa kuno iyahang mother, brother, sister, iha mo kunong gitudlo, no? And he straightforward his hand toward his disciples, no? Kinsa ako inahan, kinsa ako ang maigsuon, sila sila, no? Kawo, no? Kamu, no? For whosoever shall the will of my Father which is in heaven, this same is my brother and sister and mother. Naikulang. Naikulang. Kata iyahang kuan. Iyahang ka-relasyon, no? So, kay relationship naman siya nga konektanan, inana na siya, no? Nga relationship yun, no? Basta pareha ta magbuhat sa buluhaton sa Ginoo, no? Kay ang Ginoo gani nag-angkon ni ana nga iya kitang inahan, iya kitang mga igsuon, no? Ko ang Ginoo nakaingon ni ana nga mobuhat sa buluhaton, so inana pud na ang ato ang mga brethren, no? Nga magtambaya yung sa buhat, no? Di ba? Magiday siya ang igsuon, no? Nagiday siya punto sa Ginoo nga pag-ingon niya nga igsuon, no? Nga pwede siya sa blood, pwede po siya sa same activities, makibali ng igsuon, no? Brother, di ba? No? Di lang siya gakuan sa religion, kundi gabuhat gid kibali sa buluhaton sa Ginoo. Mo din na siya nga ang brother, bising dili mo ka religion, pero pareha mo punto nga naga pamatuod mo nga naay Ginoo, so brother gihapon and sister, no? Ang aplikasyon ni ana, no? Pero kung wala gabuhat, di ba? Kana dili po na siya dawaton sa Ginoo, no? Nga tawag ko nimo igsuon nga wala nagbuhat sa iyahang kabuhatan, no? So dili di ay siya kanang sakuling ra ba, no? Yung ka nga brother, sister, no? Kundi sa action or sa buhat siya, no? Kauban kibali sa buhat, di ba, no? So mao nang gipasantop sa Ginoo diri, ano? Nga my brother and sister and mother. All who would receive Christ by faith were united to Him by a tie closer than that of human kinship. They would become one with Him
as he was one with the Father. As a believers and doer of his word, of his word, his mother was more nearly and savingly related to him than through her natural relationship. His brother would receive no benefits from their connection with him unless they accepted him as their personal savior. What a support Christ would have found in his earthly relatives if they had believed in him as one from heaven and had cooperated with him in doing the work of God. Their beliefs cast a shadow over the earthly life of Christ, of Jesus Christ, or of Jesus. It was a part of the bitterness of that cup of woe which he drained for us. So muna kita sa ato ang Desire of Ages, no? Largo kita sa atong devotional for all. Basin malimutalis we forget na kita, no? So dyan kita sa atong third part, no? John 25 gititulan, In Search of Proper Education. Ang kay text sa Revelation 22:20. Surely I come quickly, amen. Even so come, Lord Jesus. So ato ning basahon kay come quickly na pud ni. To Adventists living in the 21st century, it may seem the Christian education has been central to the church from its inception. That, however, is that from the truth, the formal education, in fact, was the last major institutional development within the denomination. The establishment of the religious publishing program in 1849, a centralized church organization in 1863, and the healthcare outreach in 1866 had all preceded it. By way of contrast, the Adventist Church established its first school in 1872, 20 years after the 1900. While the tardy development of Adventist schooling might come as a surprise to present, the Adventists had its root in a very logic of their spiritual purpose, focusing on the nearness of the end of the world was generally not felt much need for educating their children beyond the essential concept of the religious persuasion and the skill needed to earn a living, the short term and perim. That was true of the earthly Christian church, and it was also the case of the early
Day Adventism. They send children to school so that the logic runs. If the world is soon to end, and they will never grow up to use their hard-earned learning, some right interpret the Adventist such attitude were widespread among the Seventh-day Adventists. As late as 1862, a certain member wrote James White asking if it was right and to seek to give our children an education. If so, would we send them to a district school where they learn the wise as much evil as good? White replied that the fact that Christ is very soon coming is no reason why the mind should not be improved. A well-disciplined and informed mind can best receive and cherish the sublime truth of the second advent. With the statement, he said the state for the development of an Adventist system of schooling. God wants us to develop all our talents as we await Jesus to return. So mao kana atong devotional for all. Basin malay matali sa FRK. Ito ba nakita sa mga devotional? Mula ko na dayon kita sa ato ang mga sabat ko na dayon kita. O ganahon nato ato ang in-verse. Sabat ko sa ato ang mga senior youth, no? Yang adults nato nga mga professional. Ang in-verse. So ang iyahang tema ang tema sa atong second quarter, gataytalan back to the altar. Og lesson 13 na ito nga pinali sa atong second quarter. Ang title, Altar Call. Uy, ugma kita mag-report. Daghang kita i-report ugma, no? Ato ang pagatuan karon sa Wednesday, John 25. The blessing of His presence. Oy, namagin na blessing iyang presensya, no? Ang mga ka-apply, search ato ang application mga ka-apply sa Play Store. Sabat call and PM, no? Kita sa ato ang Play Store, ma-search. Download and install. Anya i-open. Pag open ana makita to ato ang home, no? I-click to atong inverse kay nara ba kita third quarter katong back to the altar, no? Ato nga inverse. Ang i-click sa second quarter naog dayon para na adri ato ang lesson 13, altar call. Pag-click anang altar call makita ra po itong sobre nga nakahayang. Wala na kaabri, no? Welcome kita sa itong pagtuon sa Wednesday, John 25, the blessing of His presence. Invite. Invite kay manimba kita unya, no? Sa itong midweek prayer meeting. Think again of the worship experience of Isaiah. Ay, kang Isaiah mo rin itong pagtuon, no?
had as witness God in all his holiness. What picture of worship do you see? Is there anything that stand out? Sa Isaiah 6 has several power takeaways that we can apply to help give us amazing views of God. The first thing we ought to notice is the way the angel in God's presence worship him. Here we glimpse a picture of what true worship is. If this worship was not what God wanted, Isaiah would not have witnessed it. The angels' worship was focused on God. They were not obsessed with themselves in any way. They focused entirely on God and their praise exalted his character. When we worship God, we are often tempted to focus on our needs and desire. While this isn't wrong, God Himself encouraged us to cast all our cares on Him. Sa 1 Peter 5:7, no? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ano kung ano ang problema kay care, no? So, ipahibalo, no? Ato ang mga pang-agian sa kinabuhi sa atong Ginoo, no? Kay naga-care ang Ginoo. Mabasa sa 1 Peter 5:7. God's goodness, character, and mighty act in our life should be the focus of our time with Him. The second thing we notice is that the angel worship was simple. No complex words, perhaps, because no word can fully capture God's majesty to elaborate, display God's magnificent center stage. We know that the countless angel worship and praise God in heaven. Sayok 2:13 o 14, mabasa, no? And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest on earth, peace, goodwill towards, amen, peace, goodwill, no? Mapunang panawagan jud sa magkabaton o peace talk, no? Ceasefire, no? Kay goodwill, no? Towards men. But in Isaiah's vision, there were only two, perhaps. God was giving Isaiah and us an example to follow in our worship of Him. Worship need not to be elaborate to please Him. If we come with honest heart, understanding our nothingness and His greatness. If we come with heart filled with thanksgiving, God accept our worship as surely as we accept the angelic choir singing His praises. Finally, we should expect God to do things for us. At our worship altar this quarter we learn that altar are placed to sacrifice, consecration, commitment, and service. When we delimate God at our devotional altars, wherever may be, God will do mighty things in and through us.
Isaiah's claims unforgiven in God's presence. Oh, katong Isaiah 6:7, no, katong gitangkog ang iyang lips. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, days had touched thy lips, and thy iniquity is taken away, and thy sin purged. So murag na apoy paghalad kay na tanggal man kuno iyang sala, no. Katong pagtangkog sa lips. The prophet found his life purpose and career in God's presence. The servant of God was given the message. He was called to share while in God's presence. Oh, how much we miss when we fail to meet God at the altar. Do you know your purpose? Want to know if that God is right for you? Are you uncertain about the future? I urge you to get back to your altar. An answer you seek are waiting there. But even better, God is waiting for you there. Oh, grabe ka kanong gahulat ko nung Ginoo sa imo, ha. O, diyan na mga classmate, meditate on Isaiah 6 again and look for Jesus. What is the focus of true worship? What does Isaiah tell us about our need to get back to the altar? Oy, kami pamalandong diha mga classmate, no? Atong mga brothers and sisters and mothers, no? O niya, naapoy pag-ampo sa inyong pag-response. Dili lang sa pagtubag, no? Kundi iampo ang mga pamaagi sa imuhang pagtubag nga maaplikar sa kinabuhi, no? So, muna kita sa atong inverse, largo kita sa atong sabat kon, sa atong bajon, yoryot, nga marag mahamtong. Ato ang part na kita. Ato ang cornerstone connection, second quarter na ito ba sa Adam, lesson 13 out of 13. Used to be and has been. So kadto kay bali nga maanad ug nangahimo na, no? Ang ipabasa kadto nangabasa na. Ara babasa sa ato ang cornerstone connection gamit atong application mga kapli. Ang cornerstone connection na adre sa atong application Boundless Freedom. I-click dayon, no, atong cornerstone connection used to be and has been sa atong lesson 13. Pag-click na makita na dayon diri ato ang display sa nangatawa mga mga babae diri. Nay naguol, kunya na po'y nagkatawa. So, ang punchline, atong pagbasahon ng punchline. Ang teksto, 1 John 1, verse 1 to 4. Uy, mauna na siya ang kuan. Ay, John naman dito ang in the beginning, no? The Word was God. Tapos ang Deuteronomy 10:21. Psalm 66:16 ug 19. John 4:29-30. The Message nga version. John 7:10-16 ug 18. Uy, na may NCB nga version. Pang basahon na ni nato. Unahon nato ni ang 1 John 1. Niya verse 1 to 4 ESV nga version. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we look upon and have touched with our hands, concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it, and testify to it, and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us.
that which we have seen and heard we proclaim also to you, so that to may have fellowship with us, and indeed our fellowship with the Father and with His Son Jesus Christ, as we are writing these things, so that our joy may be complete. Oy, mamday ng joy may be complete, no? Sa itong 1 John 1 verse 1 pa doon sa 4 sa itong ESV nga version. Sana Deuteronomy kang Moses. At this juncture, no, ang ato ang ting pamahaw diha, makapamahaw na sa atong ting pamahaw. Sa ato ang paniudto, makapaniudto na pod sa ato ang paniudto, panihapon, makapanihapon og sayo. Atong panigabi, no, panisay City 8 BJs. Atong pagatulog, gatasing kapiyeng, watering, comfort. Padayon pa kamo diha sa ato ang mga pagpangaon, no, kay mga pakitag espirituhanon diri. Deuteronomy 10:21 in ESV version. He is your praise and He is your God, who has done this great and awesome things for you, which your eyes have seen. Sunod ang Psalm 66:16 ug 19 padulong in LT nga version. Common lesson. All who fear God, and I will tell you that He did for me, for I cried out to Him for help. Praising Him as I spoke. If I had confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. But God had listened. He paid attention to my prayer. Oh, Psalm 66, no? Mabasa? So na, John. 4:29-30, the Message nga version. Come see a man who knew all about the things I did, who knows me inside and out. Do you think this could be the Messiah? And they went out to see for themselves. Kadto ng Samaritan tuwaman, no? Sunod, John gihapon, 17:16-18. Sa NIV version, don't belong to the world, just as I don't belong to the world. Make them ready for your service through your truth. Your teaching is truth. I have sent them into the world, just as you sent me into the world. Uy, mama din ang gipadala, no? So, mao ka na ato ang gibasa sa ato ang mga basahon, no? Ang ato ang further thought. Ato yung basa ng insight sa Wednesday. The punchline and this week lesson refer to the power of personal testimonies. Read them carefully and choose 3 passages. Ay, magpili kung ano ka 3 passages, no? That speak to you personally. Think of the various ways a person can tell the story to someone else. Perhaps it is in a song, in a letter they write, or in doing acts, kindness that from an onlooker courteously. Everyone who has experienced the mercy of Christ has a story. Whose story in the Bible do you resonate with the most?
why, no? Kamoy answer niya na mga ka-corner, no? Sa ato ang panubag niya na. Malargo na kita sa ato ang Sabbath call, sa ato ang mga hamtong, no? Ato ang pagtuon. Welcome kita sa ato ang Bible study and a lesson. A study on the words. Marathon lesson karon yun yung bigad ay kasi sa Heptology edition 7 part. Atong teksto alaw Jojo bisol nitong presentation. O ato ang second quarter precursor of prophecy allocation images and symbols. O ato pagkatuan karon ang images of the end. O dili gihapon sa atong how to study Bible prophecy. Ato pagkatunan sa Wednesday, John 25, the dying Euphrates kon Euphrates. So mga ka-bro or mga ka-brother, di ba? Atong mga ka-brother, atong mga ka-sister, no? Pero browser ha, browser, browse no? Sa ato ang mga browser diha, na madita na mga wifi, Google Chrome, sa ato ang Android, tapos Chrome gihapon sa ato ang laptop, o ang Microsoft Edge, no? Sa ato ang mga laptop ug mga PC. Browse sabbath.school.adventist.io/in para sa ato ang English. Pag naana sa home, i-click tong ato ang image list, no? Nga allocation images and symbol ga color green. Tapos i-click dayon ato ang lesson 13. Tapos naog dayon pagitaon dayon tong ato ang Wednesday, no? So welcome na dayon kita sa ato pagtuon sa Wednesday John 25, the dying of Euphrates. Makita na po itong inukit dito ang kuan sa kanang sa Egypt, no? Biasa na siya matagpuan ay sa ato ng tanaw, no? Ari siya kita mo largo. Nanabatay na kuanan dirian na i-search nato ni siya nga picture ni dapit nga lugar or sa lesson ra ba gid ni, no? Kinay murag mga ulo nga nakaukit sa bato. So ato sa ni siyang lens, ato sa lens, no, naabay matultulan ani. Ni dapita. Kinang giukit-ukit nga mga picture sa bato. Lesson man eh. Sa asan exploring grandeur of restart leader statement. Ano sa YouTube? Ancient Mesopotamia. Sa YouTube man nga picture ni. Babylonian images. Mao sa Babylonian images di ay ni siya. Kining mga inani. YouTube naman ang nagpakita. Pwede po Mesopotamian images. Babylonia ug Mesopotamia, no? Assyrian King paintings. Napod Assyrian King paintings. Ay mo din yung manay balbason. Mga Assyrian di ay ni. Asan ni nagabutang bi? Ang Assyrian? Assyrian King's painting.
Kana Assyria mao man na siya ang Iran karon, no? Assyrian man na sila, no? So na siya Assyrian diri. So kana na atis na klaro na nato, no, nga Babylonian, Assyrian, no, nga kana kibali nga paintings. So ato na ni siyang pagabasahon ang iyang lesson diri, no. Welcome kita magtutuon sa pulong sa Dios lalab sa Scripture kapag laong pabalandog brethren and friend manahlig mapalangga sa Diyos. Ato pagtuon sa dying of Euphrates. So ato na siyang basahon, no? One of Babylon Eastern was the way that the Euphrates River flowed underneath its wall, providing the city with unlimited supply of water. It also proved to be its weakness. Nelocrates, an ancient Babylon queen, had created earthworks along the river to develop it as a road of the city and the process. He had diverted the river and to a swamp to allow crew to work comfortably. Cyrus realized that he could do the same thing. Dry up the Euphrates enough that he could comfortably march his rope under the wall. Once inside the city wall, he found the defensive wall that followed the river through the city unguarded, and the city fell in a single night. The ancient Greek historian Herodotus tell us that those who lived in the century of Babylon had no idea that the sword had fallen, for it was time to a festival, and all were dancing and indulging themselves in pleasure. Herodotus, mabasa kayo ba ng libro, no? Transtom Holland, New York, Preview, Penguin, 2025, o niya sa 2015, page 94. Can there be any doubt that this and the simplest of portrait in Daniel 5 o katotong gibasa, no? Sa Daniel 5, murag magsumpay pa kita. Kaya pabasa ba Daniel 5, 18 to 31. 30 matutong gibasa, no? Gahapon, now. Sa Revelation pagyod nga 16, 12 to 19, what parallels do you find between some of the plague of Revelation and the story of Babylon fall? Oy, giapil-apil pa ng Revelation 16. Nga dito man na mapintas man na nga mananap, no? Revelation 16, 12, 19. And the sixth angel, ay, kuan mo di, kanang countdown, or 7 last plague, no? And the sixth angel poured out his vial upon the great river of Euphrates,
and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophets. For they are the spirit of devil, working miracle which go forth unto the kings of the earth, and of the whole world, to gather them to the battle, to the great day of God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is that watcheth, and keepeth his garment, lest he walk naked, and they see shame. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. And the 7th angel, dito 6 itong Armageddon, poured out his vial into the earth. And there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. And there were voices and thunders and lightnings, and there was great earthquake, such as was not since men were upon the earth. So mighty an earthquake, and so great. And the great city was divided into 3 parts. And the city, na-divide na po, 3 parts. Into 3 parts, and the cities of nation fell, and the great Babylon came, and remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of his furnace of his wrath. Abot ka bida-bida ng Babylon nga, wala naman ng Babylon. So mao kuno na no, what parallels do you find between some of the plague of Revelation and the story of the Babylon fall? Atong himay-himay diri. And explaining how to discern the sign of the times. Jesus warned his disciple, "What's therefore, for do you know what hour your Lord is coming? But know this, if the master of the house was known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into." Mabasa na dito sa ato ang Matthew, no? 24 verse 42-43 and KJV version. Just as in the fall of Babylon, the sudden appearance of Christ will catch modern Babylon by surprise. It does not need to be this way. However, we have been given ample evidence of the soon coming of Jesus and a multitude of detailed prophecy. Ay katong Babylon di ay no, panahon gid sa tungki ko ni Belshazzar, kay mao siya ang last nga leader sa Babylon, no, nga kumpiyansa gid sila mao gihapon sa naay pagka Noah, no, nga nangaon sila nanginom, wala hintoy nangasawag ng anak, kay celebration man to, no. Pero panahon sa lang celebration, gilusob sila ato ang taga-kuan, no, ilahang kaaway, gihubas man tong kuan. Amot yun sa nila paghubas tong Euphrates, no, dito sila nangagi, nakaagi sila, no. Kunya mao po nang nabanggit sa ato ang Revelation, no, nga nahubas kay bali, no, so na ay mga pamaagi diha, no, kay mao to ang gibanggit, no. Just in the fall of the Babylon, the sudden appearance of Christ will catch the modern Babylon by surprise. It does not need to be this way. However, we have been given ample evidence of the soon coming of Jesus and a multitude of detail, ample evidence, no, prophecy.
the world will not be caught by surprise merely because it is ignorant of what God has predicted. Di ka na surprise pero ignorant, no? It will be surprised because it was chosen not to believe what God has said would happen. Oh, mauto ang ilahang kan dito nga di surprise kundi pagka-ignorance lang yun, no? Nga wala ni believe sa mga nanghitabo, no? Nga mga nangagi nga panghitabo, no? So conclusion question na diri. Anya ipabasa diri ang Revelation 16:15 o isa man ka verses, no? Even amid this end time warning, what gospel message is found there? Uy, nakunoy gospel message makita diha. What does it mean to not walk naked? Ay, katong dili ko no mag-walk naked, mo nga teksto, no? Behold, I come as a thief. Blessed is that watcheth and keepeth his garment. No, nga kalibog, no? Kaya nag-connect siya nga. Mabot ko na siya sama sa kawatan. Unya ang pagpangandam. Sama sa sanina. Sama sa sanina, no? That kept his garment, no? Unya nagbantay. Lest he walk naked. Oh, kuan pagani gid nga sanina kanang ambot nga nahukas sa iya ang sanina, no? Nga naked man siya. Kay katuraging dawaton sa Ginoo nga sanina katong gikan sa iya nga sanina, no? Di ba naman to'y teksto nga sa Laodicea nga way nakulang sa iya ha? Pero nakita sa Ginoo perting daghanang kulanga, no? Nga hubo gani siya makaluluoy buta, no? Kaya ang iyahang gisanina, no? Naked kibali pagatan-aon bisa pag naay sanina, no? Kay ang gusto sanina sa Ginoo katong cloth of righteousness, no? Ang sanina sa Ginoo kibali, di ba? And they say the same o mao kibali na, no? Nga kung dili di ay nato masanina ang righteousness of God, mura lagi hapon tag mga hubo, no? O niya lain man na siya kung hubo, no? Mao nga nagpantay kita unya ang sanina katong sanina ba nga gihatag sa Ginoo, no? Di ba? Kay sa gibautismuhan kita gisanina sa ato ang sanina ni Jesus Christ, no? Di na siya literal nga sanina, no? Dito din na nagsugod sa baptism ang sanina nga nasanina sa ato ang bautismo, no? Pero kung nangausab ta, no? Nagamhan na kita sa kaaway kay moatake ra ba kunong kaaway pito ka buok, no? Gihukas nato ang sanina ni Jesus Christ og mao kana nga makita kita nga naked, di ba? Sa iyahang pananaw, no? Og mauna ang pangutana diri, no? What does is meant not to walk naked, di ba? So kadto nga mga kadautan, no? Pareha ato agi hapon sa nahitabo sa Babylon nga daghang gutuga sanina guto sila, no? Pero kay ang ilahang mga buhat man sa kadautan, no? Wala kibali preparation, di ba? Na by what's diha, no? Nga ang imong pagabantayan kay sama man siya sa kawatan, ang imong pagbantay dili lang yun sa mas kawatan nga imong pagabantayan ang kawatan, no? Kundi kanang ready ka sa mabay tong iko nga ang
ang katawhan ready for the war, no? W. Pero ang Ginoo ready siya for the wedding, di ba? Sa wedding sa iyahang pagpadayag, no? Kay mao na ang apil sa iyang panawagan nga keep his garments, di ba, no? Nga masuloto ang garments, di ba? Musugat kas Ginoo unya. Diday karapat dapat ang imuhang sanina, di ba, no? So wala naked lagi hapon ka, no? Mao nga nining ample time, taas pakitag panahon, no? Nga ato agyud kanunay masulot, no? Ang robe of righteousness or ang sapot sa ato ang Deus, no? Ni Jesus Christ ang iyahang pagkamatarong maugid untanay makita, no? Sa mata sa Ginoo sa mata sa katawhan, di ba, no? Kay kung dili ka matarong, di ba, daot ang imuhang dungog, no? Og sa ingon niya na makita ka nga makauulaw, di ba, no? Pero kung matarong ka, o mauna ang positibo kas Ginoo, no? Nga ready ka sa iyang pagsugat, di ba? Kung nasulot nato ang grace, no, ni Jesus Christ. So diha kita nagtapos sa ato ang pagpamalandang the dying of Euphrates or drying, no, of Euphrates. So sama ra to siya gihapon sa kanang kumpiyansa ra, no, nga moabot ang Ginoo, no, adunay kana kay mao kadto ang gipa ako nga wala dapat sila ma-surprise dapat, no, na ignorante lang yun sila kay wala man sila nangandam, di ba, no? So daghay mga pamaagi ni ana, no, nga kanang sa mga pahimangno sa mga warning, no, nga kanang kulang imong pagpangandam ba, di ba? Atong pag-asa, atong mga weather report mo pahibalogid sila nga naay ulan, di ba? Naay ulan. O ya ikaw kumpiyansa ra ka kay adi man na tinuod, di ba, no? Pero matinuod gid ay, no, di ba? So kuan imbis kay pahibalo na ka nga unsay imong angay buhaton sa wala pa gid untana ang ulan, pero kay nagbaliwala man ka, no, nga nay mga warning nga mag-ulan, di ba? Or bising bagyo bakaha, no, nga kana dapat nang gid untana ka mo fix sa mga manglupa diha, no, unsay mga tumba, di ba? Kay basig nay kusog nga hangin wala gid kagakuan kay di kanang ignorante ka, nag-ignorante lang gyud ka. Bising nakahibalo na gyud ka nga naay warning, no? Tungod ka pagkatawhanon nga di gyud mo action, no, kay kapuyan, di ba, no? Mo kalit na siya hasmag ang bagyo, di ba, no? Manglupad na diha ang ato ang mga wala na nga fix kay wala ta na surprise kundi na ignorante lang gyud ta, no? Kay wala ta nanumbaling sa mga pahimangno, no, sa ato ang mga naghatag og mga warning sa mga ahensya, no? Og inana po na ang warning sa ato ang Ginoo, no, nga naagi siya warning, no? Ato ra gid na siyang sala og dili gid po tama surprise, no, kung kanang matumpawa kita, no, sa kalaglagan kay ignorance of the law excuses no one's, di ba, sa balaod og inana po na ang balaod sa Ginoo, no, nga di po ka mapasaylo sa imong pagka-ignorante, di ba? So diha kita nagtapos, magampo na kita, magampo na kamo, magampo na kitang tanan sa ato ang pagtapos. Magampo kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, Paul.
Mga kita, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So ato ang vindication, hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, the gods of gods and the lords of lords and the kings of kings, who made heaven and the earth and the fountains of the dry land. So, to God be the glory and God bless us all. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsunod sa atong tulamanon. Ang pagpamalandong sa iyang pulong matagalaw matagabi, maokini ang inyong Bible study and a lesson. Study on the words, marathon lesson karon. Communion with God, ay bigas sa talo di yung 7 para sa itong textual episode ng itong presentation. Presentation nato, live of the hour, the review of the day, review of the week, ag ang review of the last year. So, dili kita alayon, kita series karon sa atong channel gabi-gabi sa pang teachers, no? Ato ang pang estudyante sa education kay transcendent, no? Ang sa to ang motto ni Ma'am Oliver Pedo nga not settle for less, settle for optimum. Di ba, no? Optimum. So, subaybayan ninyo na, no? Ato ang channel gabi-gabi og nakita iwali karon nga gabi-gabi usab nangatunga na atong semana. Hapit na pud mahuman ilahang mga wali, no, sa atong anchor group. Og sunod semana nakita iwali sa atong steward gihapon, no, stewardship. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hantod sa sunod nga higayon. Mayong adlaw sa tanan. Dalaygon ang Diyos.